Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa DFA para sa panawagang magpatupad na ng deployment ban sa Kuwait dahil sa pagkamatay ng ilang OFW. Nagbabalik si Noel Talakay sa sentro ng balita. Walang ban na ipatutupad sa ngayon para sa mga skilled at household workers sa bansang Kuwait. Ito ang nilinaw ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs o DFA sa isang pulong balitaan sa Quezon City. Pero nilinaw niya na di pa ito pinal na desisyon dahil patuloy pa ang pag-uusap ng Department of Migrant Workers o DMW, DFA at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol dito. I'm not endorsing it, but I'm not saying absolutely not that we will do it. Kamakailan muling nanawagan si Senator Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, na muling magpatupad ng deployment ban sa nasabing bansa. Kasunod ito ng panibagong pagkamatay ng ilang Pinay na overseas Filipino workers o OFW sa nasabing bansa ng dahil sa karahasan. Ayon kay De Vega, ang tinitingnan nila ngayon ay higpitan ang mga requirement ng mga employer na kukuha ng OFW sa bansa. Giit pa niya, hindi ibig sabihin na binabaliwala yung nangyari sa mga nasabing OFW. Ang nais anya ng pamahalaan na yung pangmatagalan na solusyon para mabigyan ng proteksyon ang mga OFW sa nasabing bansa. DFA will defer to DMW. But we want any ban to be well thought of. Because if we ban, it should be something that we're sure of that we will not suddenly rescind. If we ban, Tiniyak naman niya na mabibigyan ng hustisya ang pagkasawi ni na Julia B. Ranara, Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Sa ngayon, ayon sa datos ng DMW, tinatayang mahigit 260,000 OFW sa bansang Kuwait at karamihan sa kanila mga domestic helper. Matatandaan, dati na rin nagpatupad ng deployment ban sa nasabing bansa noong taong 2020 at inalis lang ito noong 2023. Matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Kuwaiti Crown Prince Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.